gusto ko lang malaman kung sa TDC po, sa inyong grupo po, inyong asosasyon, inyong pong grupo ng mga teachers, ano po yung version na mas gusto nyo po o kinikilingan nyo po sa tingin ninyo? Dahil kayo naman po makakapagsabi kung alin po yung mas nakakabuti sa inyo. Ano pong version yung sinusuportahan nyo po? Tama po yan, maganda po yung tanong niyo, ma'am, no? Sa amin po, kami ay nandun sa 15,000 across the board, no? Ito po ay considered na lahat, no? Considered po lahat. Hindi naman po kasing taas nung napaka. Sa inyo pong palagay, ano po yung mga mahahalagang issues? Of course, top of that list, of course, yung ating sweldo, yung ating sahod ng mga guro. Kumusta naman po ang usapin na ito, Sir Benjo? Well, isang malungkot pa din na balita, no? Kasi alam mo, Ma'am Karen, sa kasalukuyan yung teacher 1 position, the entry level, no? Position for public school teachers po natin ay talaga napakababa, no, nung sweldo, no? Ito ay kabilang nga, in fact, no, dun sa lowest paid professionals, no? At salary grade 11, no? So kaya nga medyo isang irony ito, no, Miss Karen, kasi ang sinasabi nila parati, no, ang teaching is the most noble profession and the most important job in the world, no? And yet the salaries, no, the compensation, no, doesn't reflect, no, yung sinasabi na ito, no, ng ating mga tao, no, and most of them politicians, no? So parang hindi nararapat, no? Hindi fitting, no, doon sa aming pagiging guro, no, doon sa aming responsibility, sa aming role sa lipunan, no, yung atin pong yung ating sweldo o yung sweldo na binibigay po sa atin. Okay. Kaya po naman kami po nananawagan talaga, no, ng aumento sa sweldo, no. Ngayon, Ma'am Karen, diretsuin ko na kasi may issue tayo dito, no. Itong mga teacher po natin, ang tagal na po, no, na naghihintay, no, doon sa aumento sa sweldo, no, kasi merong pinangako yung DBM, merong binanggit bago yung pangako ni President Marcos, ano po, no, yung DBM, no, bilang isang government agency, no, isang executive, no, agency ng ating pamahalaan, no, noong pong 2023, no, last year po, kasi last year, by the way, Ma'am Karen, no, yung last tranche, no, nung ating SSL3. SSL is the Salary Standardization Law, no, 5 pala, I'm sorry, SSL 5, no. That's the Duterte SSL. Lahat ng presidente merong versions, no, nung SSL, no. So the latest would be, of course, no, the Duterte version, no, which is SSL 5. Ang problema po natin diyan, no, natapos na yan noong 2023. No, so dapat, no, ng 2020 ngayong 2024 meron na pong adjustment, no. Traditionally ganoon naman po 'yan, no. Pero wala po, no. So far wala po. Ang meron lamang ngayon ay assurance, no, from the DBM na merong budget, no, na merong maliit na aumento, no. Ang figure ay naglalaro sa 2 to 8% of our basic salaries, no, na current, no. Yun lamang po, no. Pero kailan dito bibigay? Pinag-aaralan pa rin ito, Miss Karen, ano, ng ating DBM at ng mga meron silang kinuha, no, ng mga experts, no, para pag-aralan ito, no. Pero yung sinasabing pag-aaral, sinasabi na sa amin yan since 2022 no, but up until now wala pa pong linaw. Well, ang sabi ng DBM 3 weeks ago, no, ay matatapos itong pag-aaral nila, no, by June, no. So ibig sabihin by July ay papasok yung aumento sa sweldo na napakaliit, no, na napakaliit. Ngayon, bakit namin sinasabing napakaliit at bakit namin sinasabing kulang, no? Kasi kulang talaga. Yes, imagine ang sweldo ng teacher, entry level ng teacher ngayon ay with all the qualifications and the responsibilities and expected output, no, na hinihingi sa mga guro natin, ang sweldo ay 27,000 pesos. No? And this is among, no, the teacher one position is among the lowest, no, in government professionals, no, in civil service, no. So ibig sabihin nito po, ganun maliit at pinakamaliit yung pagtingin sa mga guro as professionals, no, which is sabi ko nga ironic. Ngayon, meron tayong mga substantial
salary increase proposals no, na nakasalang sa Kongreso. At doon po natin hinahamon no, yung ating Pangulo. No, una syempre yung ating Pangulo. Okay. So yung mga sinasabi nyo pong substantial na proposals, ano po yung ano po yung nilalaman po nun, Sir Benjo? Yes, ma'am. Una, meron tayong 10,000 across the board, no? Dadagdagan ng 10,000 regardless of the position. Ang lahat po ng teacher, no? Meron na din po tayong bago, yung 15,000 across the board, almost the same, no? As doon sa 10,000, no? Mas mataas nga lang. Meron po tayong like of course, no, yung Makabayan Black nagpasa na 50,000 ang entry level position, ano? So yung iba karagdagan no? 10,000, 15,000. Ito naman ay 50,000 yung entry level position, ano? At ang pinaka-popular, I would say, no, pinaka-popular kasi pinakamaraming versions, no, in both houses of Congress ay yung salary upgrading, no? Ito ay mananatili na nandun sa SSL, sa Salary Standardization Law, no? Pero po ang mangyayari po niyan, ano, itataas from salary grade 11 to salary grade 15. 15 ang para sa amin ay okay, no? Kasi yung 15, no, yung salary grade 15, halos katumbas din po yan, no, Ma'am Karen, ano, ng additional 10,000. Halos kayo din po yan. Okay. Ano po? So, opo. Ngayon, pag tinignan natin po yan, no, kaya ko sinasabing this is the most popular. Ang dami niyang versions. At alam niyo ba, no, pati yung ating Pangulo, no, ngayon, eto na, no, ay may version. No, when he was a senator, no, back in 2013 and 2010 and 2013, no. During that time po kasi siya ay senador. Diba? 2010 nag-file siya, no, salary grade 15, no. Syempre na archive yan, no. 2013 final uli niya. Kahit naman wala na siya noong 2016, no, may mga nag-file pa rin. No 2019 may mga nag-file pa rin. Ngayon 2022 may mga nag-file pa rin. Ibig sabihin, this is now a perennial proposal in both houses of Congress. Pero what went wrong? Bakit hindi po ito napupush? Oo nga. No, bakit ang mga substitute nila, no, ng mga bills, no, ay mga bills na bariya-bariya? Like for example, we have I think several versions then of SSL 6, no? At ito yung magbibigay lamang ng 10%, no, increase. So kung 27,000 ang sweldo namin ngayon, wala, dagdagan kami ng 2,700. O hindi pa aabot ng 30,000, no? Kapag naipasa itong several versions of SSL, no? So ang layo naman ng 2,700 sa 10,000, di ba? May mga sa 15,000, no? So ganun po. So, with that po, no, we challenge, no, our president, no, to at least act on this, no. Paano po, no? He's now the president. He's the most powerful, no, if not is the most influential person, no, that could wield influence, no, in both houses of Congress, not just in executive but also in legislative. Alam po natin yan, no, sa Pilipinas, no, pag presidente ka, no, meron kang power, no, halimbawa po constitutionally, no, pwede niyang i-certify yung urgent, any of this, no, as urgent. No, so ganun sana, yun yung action na gusto naming makita, no, to prove once and for all, no, that the president, no, is serious, no, that the president is honest, no, and that the president is i-mean, no, itong promise niya, no, nung 2022 election, no. Yun yung aming hamon po sa ating Pangulo sa ngayon. Okay. So, tama nga naman, ano, I get your point, Sir Benjo, na ilang taon din na hindi pinupush pero rinirefile at napakadaming mga versions, ano. I think lahat yung mga mambabatas natin, they want to be in your good side, ika nga, yung mga parang, pero pakiramdam nyo ba paminsan yung inyo pong ang inyo pong mga hinaing, ang inyo pong welfare ay ginagamit para po sa pamumulitika? Sorry diretso na yung tanong. Parang ganun po, Sir Benjo. Hindi naman siguro, Ma'am Karen, hindi naman minsan. Hindi lagi. Lagi. Sorry po, I stand corrected.
Ay ma'am, wala naman tayong problema po doon kasi yun nga ang hinihingi natin dito yung sincerity ng mga mambabatas wala naman po tayong problema doon kasi sa totoo lang kung ako'y senador o kongresista, nag-file ako na gusto kong gawing 100,000 ang sweldo ng mga guro, diba? Kahit alam ko hindi totoo yan, kahit alam kong imposible yan, hindi yan mangyayari, kahit alam kong propaganda lang yan, meron ding value yon, Ma'am Karen. Ang value niyan ay pag-uusapan. Pag-uusapan. Ito isang senador, nag-file na gustong gawing 100,000 ang sweldo ng mga guro. Abay, malaking kalingas-gas yan. Kasi, problema yung DBM. Saan nila kukunin yun? Problema talaga tayo kung saan tayo kukuha. Considering that we have almost 1 million public school teachers alone. Okay. So, malaki. Ibig sabihin yan, pag-uusapan yan. Lahat ng kukontra dyan, pag-uusapan. I-raise nila yung issue. 100,000. Hanggang bumabayan, kahit 5,000, okay pa nga kami. Mabababa pa rin yun, kahit from 100,000 naging 5,000. So, that's the value. That's the value of filing bills for teachers. For propaganda purposes, pwede yun. Okay. Okay pa rin naman kami doon. Na ina-appreciate pa rin naman namin yun in part. Of course, pero mas maganda pag nakita natin yung sincerity ng mga mambabatas. How would we do that? Simple lamang naman po. Nag-file ka ng bill, di ba? Nakipag-meeting ka sa mga recipients, nakipag-meeting ka sa sector, pinatawag mo sa isang workshop, sa isang meeting, sa isang discussion, at hiningi mo yung opinion at sentiments ng mga teachers. Tapos based on that, pinail mo yung bill. Diba? With all the considerations, fiscal capacity ng gobyerno, yung intricacies ng lawmaking process, etc. etc. Kapag ka ganun, anong ibig sabihin nun? Seryoso ka. Nakipagdebate ka sa plenary, nakipagdebate ka sa committee, nakipagdebate ka sa plenary, ibig sabihin nun seryoso ka. Ngayon, hindi yung ganyang hamon, hindi na natin ihahamon yan sa presidente ng Pilipinas because he's now the president. Ang hamon lang natin, certify these bills as urgent. Diba? Kasi lusot na yan kagad. Pag-debatihan na kagad yan sa plenaryo. Yun po yung gusto po nating hingiin po sa ating mahal na Pangulo. Okay. Pero Sir Benjo, bago tayo magwakas sa ating interview, gusto ko lang malaman kung sa TDC po, sa inyong grupo po, inyong asosasyon, inyong pong grupo ng mga teachers, ano po yung version na mas gusto nyo po o kinikilingan nyo po sa tingin ninyo? Dahil kayo naman po makakapagsabi kung alin po yung mas nakakabuti sa inyo. Ano pong version yung sinusuportahan nyo po? Tama po yan. Maganda po yung tanong niyo, ma'am. Sa amin po, kami ay nandun sa 15,000 across the board. Ito po ay considered na lahat. Considered po lahat. Hindi naman to kasing taas nung napakataas. Kasi may opposition kagad And at the same time, hindi naman barya. Bakit naman hindi namin binibili yung SSL, o yung upgrading, masyado? While of course, sabi ko nga kanina, isinama sa pinakamababang professionals yung mga teacher under SSL. Well, pwede namang i-upgrade like the bill of our former Senator Bongbong Marcos, who's now the president, upgrading from salary grade 11 to 15. Bakit naman po ganon? Again, meron na naman din opposition po dito. Kasi if we do that, ang mangyayari po, yung susunod na mga positions, teacher 2, teacher 3, teacher, master teacher, principals, tataas naman po ng tataas. Niraise na rin po sa amin ito ng mga oppositor doon sa Kongreso, nung mga nakaraang congresses pa, doon sa House. Pagka ganun po, magkakaroon ng disruption. Which is, tingin namin, totoo din naman, pero ang punto namin dito, dapat talaga, merong appreciation doon sa mga teacher. Ngayon, kahit yung 15,000 across the board po, na isinusulong din namin, meron din po itong, halimbawa, hindi ito biglaan. Dapat meron tranches din ito, na 3 tranches, 5, 5, 5, bakit? Kasi ang gusto po natin makatiyak na may pakinabang yung mga teacher dito sa mga sinusulong nating bill. Hindi yung makapagpasa ng tayo ng bill ay okay na. At pero kita ninyo, Ma'am Karen,
sabi ko kanina, perennial proposal. No? Since 11th Congress, no? Nandun na po yan. No? Nakafile na po yung salary grading bill, my God. No? Wala pong nag-upgrade. Kung meron mga nag-upgrade, no? From salary grade 10, kasi since 1989, salary grade 10 ng teacher 1, ano po, no? Umakit lang ng salary grade 11 yan noong 2009 after 20 years. Di ba? Ilang taon na yan? 15 years? No? 15 years na tayo na nasa salary grade 11. No? So sa tingin po namin, ano, and finally, no, ultimately, Ma'am Karen, please allow me, no? Ang amin talagang hinaing po, ilabas doon sa SSL yung public school teachers. No, hindi po namin deserve na nandun kami sa SSL because we have our own, no, standard, no? And that standard is set forth, no, in our Magna Carta for public school teachers. No? Ang problema, hindi yun sinusunod eh. No, dapat po etong SSL is a generic law and the Magna Carta is a special law, no, na dapat basis of the salary scheme for our public school teachers, and we're working it out, no, Ma'am Karen, ano, with our some legislators. No? Nagkaroon na po kami ng initial, no, ng mga discussion sa ilang mga senador po natin, ano, tungkol po dyan, no, at yun yung isusulong namin, ano, strategic. Ito pong 10,000 o 15,000 across the board, tactical po ito, no, immediate, no, concern po ito, no. Yes. But to be more strategic, kailangan po nating habaan po, no, yung plano, tignan, ano, para kahit hindi na po, alam niyo, ang gusto po namin dumating yung panahon na hindi na kami hihingi ng aumento sa sweldo. No, hindi na kami laging humihingi na parang namamalimos taon-taon ng aumento sa sweldo. No? Pag sinunod yung Magna Carta for Public School Teachers na nag-set ng standard, no, doon sa ating public school system po, no, at sweldo ng mga guro natin, no, hindi na po kami hihingi ng aumento sa sweldo dahil maliban sa sapat, no, ay automatiko na ibibigay po yung aumento po patay sa pangangailangan at kondisyon. Okay. So Sir Benjo, kami makiki-update sa inyo dyan sa mga nabanggit nyo po, ano, na mga tinatrabaho po ng ating mga guro ngayon, of course katuwang ang ating mga mambabatas. So Sir Benjo, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, and of course lagi po namin panalangin na ang ating mga guro ay maging malusog, malakas, at syempre mabigyan din po ng kaukulang pong pagkilala, respeto sa pamamagitan po nitong mga napag-usapan po natin. Sir Benjo, maraming salamat po. Yes, Ma'am Karen, maraming salamat din po sa laging pagbibigay sa amin ng opportunity. No? Malaki po ang utang na loob namin sa inyo, sa inyong programa at sa inyong station. Ano po? Thank you, Ma'am Karen. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.